Hello mga gang, for today's video, so nandito tayo ngayon sa taas, no, kasi naglalaba tayo ng ating kumot kasi medyo maamoy-amoy na yung ating kumot, para amoy ng kilikili ko, charot. So seryoso tayo for today's video mga kailing, no. So nakita naman natin sa news, kahit saang platforms ng social media is talagang trending kung paano hinuli ngayon si Tatay Digong, no, tsaka yung mga pamilya kunuhay ng mga biktima daw na pinatay ni Pangulong Duterte. So ito lang tanong ko sa inyo ng mga biktima kunuhay, no? Family ng mga addict na namatay. Ito lang. Sa isang kapamilya nyo na napatay dahil addict siya, sa tingin nyo, kung hindi siya napatay, ilang pamilya ang mawala ng pamilya dahil mabibiktima nila? Dahil mga addict nga sila. For example, ngayon may bagong news ngayon, latest at viral. Isang 7 years old, ni-rape ng adik, pinatay, nilibing. 'Di ba? Sa tingin nyo, alin yung mas importanteng buhay? Buhay ng adik o buhay ng bata na marami pang pangarap sa buhay na naudlot ng dahil sa adik? 'Di ba? Ba't ba galit na galit kayo? Napuksain, na pinuksa, 'di ba, ni Pangulong Duterte yung mga adik. Ba't galit na galit kayo? Bakit? Mga adik ba kayo? 'Di ba? Isipin nyo na lang, sarili nyong mga anak din nyo makontrol na gumamit ng droga. Sarili nyong mga anak hindi nyo mapagsabihan na tumigil dahil nga adik. Alam nyo ba na maraming balita na magulang na pinatay ng sariling anak na adik? 'Di ba? Mga inosenteng bata, wala pang 1 taon, 4 months, 9 months, 7 months, 'di ba? Mga minor na wala pang kaalam-alam sa mundo, ni-rape, pinatay ng mga adik. Asan ang hustisya nila? Wala lang, okay lang. Kasi ang mga bangag, bulok na plataporma ng gobyerno ngayon, pinoprotektahan ang mga adik. 'Di ba? Mas mahalaga sa kanila ang buhay ng mga adik na yon, buhay na patapon ng mga adik na yon, kaysa buhay ng mga inosenteng nabibiktima ng mga adik. Putang ina. 'Di ba? Yes, hindi perfect si Duterte. Hindi perfect si Tatay Digong dahil palamura. Masama siyang tignan sa social media. Matapang, walang nirerespeto, talagang prangka kung magsalita. Pero at least hindi siya plastic. Sinasabi niya ang gusto niyang sabihin, ginagawa niya ang mga sinasabi niya, napanindigan niya ang mga sinasabi niya, 'di ba? Kung tutuusin, ang pag-aresto sa kanya, kung gusto lang niyang lumaban, kung gusto niyang magkagulo na hindi siya sasama, mangyayari 'yun. Kasi nga ang daming taga-suporta, ang daming haharang para sa kanya. Pero ang ginawa niya, hindi siya nagmatigas, sumama siya. Alam niyo kung bakit? Dahil alam niyang may rason siya. Alam niyang ipapanalo niya ang sarili niya at ang bansa. Wala naman siyang ibang ginawa. Nakita niyo bang nag-drive siya ng Ferrari? Nakita niyo bang nag-drive siya ng OFW, ng mga BMW? Nakita niyo bang mga bagay-bagay sa kanya mamahalin? Yung t-shirt niya puti, pabalik-balik eh. 'Di ba? Simple lang sa bahay. Naka-tsinelas, naka-short, 'di ba? Dati nung siya pa yung presidente, maraming nagsabi na apunta sa Malacanang, nagpumunta ka doon, yung merienda, banana Q, kamutik Q, nilagang saging, sausaw sa bagoong, yung ulam, pritong isda, pinakbet, mga gulay, as in pagkain ng mahihirap na tulad natin. Alam niyo kung bakit? Dahil ayaw niyang gumastos sa pera ng bayan para sa masarap na kakainin nila. Pero nung may pumunta ngayon sa administrasyon ngayon na bangag, pumunta sa Malacanang, ang nasa pagkainan nila, mga masasarap na pagkain, lobster, lechon, anything na mga seafoods. Parang laging may buffet, 'di ba? Kailan ba kayo magigising? Kailan ba kayo mauuto? 'Di ba? Ang ginawa ba ni Duterte nga pagpatay sa mga adik or pagpatay umano sa mga adik, para ba sa sarili niya?
Sino ba doon ang nakabenefit? Siya ba? Diba hindi? Kasi hindi naman mabibiktima ng mga adik yung mga pamilya niya kasi kaya naman lang protektahan yung sarili nila. Yung mga pinatay ba di umano ng mga adik ni Duterte na pinagbibintang nyo na siya lang ang may kasalanan. Ano ba yun? Sino bang nakabenefit doon, siya ba? O tayo na mga taong bayan na lagi tayong ligtas kung saan tayo pupunta dahil alam natin na wala ng adik na lalabas kasi takot sila. Takot silang matukhang, takot silang maparusahan, or takot silang mamatay. Kaya ang daming adik na nag-surrender, ang daming adik na nagbagong buhay dahil takot sila. Alam niyo ba kung sino yung namamatay? Yun yung mga adik na matitigas ang ulo na hindi kayang magbago. Instead na makabiktima pa ng ibang tao, namatay sila. Kung buhay ba sila, ilan pa? Ilan pa ba ang mabibiktima nila? Isipin niyo yung bata, dalagita, nag-aaral, walang kamuwang-muwang sa mundo, nagiging biktima ng mga adik. Kailan pa ba tayo magigising? Ako bilang OFW, damang-dama ko yung pagbabago nung si Tatay Digong pa yung presidente. Pinotrektahan kaming mga OFW. Pag sinabi niyang iban yung lugar na yan, iban. Pag sinabi niya iuwi ang mga OFW na yan, iuwi. Diba? Takot. Nire-respeto siya ng mga ibang lahi kasi alam nila na may paninindigan siya. Diba? Pero ano nangyayari ngayon? Bakit nagpapatuloy tayo nagbubulag-bulagan? Diba? Huwag naman natin gamitin yung mga pera natin, mga pera nyo, para lang apakapakan yung mga tao. Tulad nga ng sabi ni Baste Duterte, wala kaming pera. Kaya hindi nila kayang magbayad para dayain kung ano man yung dapat dayain. Di ba? Kailan pa ba tayo magigising? Hoy, gising na kayo. Gusto nyo ba pagkagising nyo, biktima na yung mga anak nyo, mga apo nyo, kakilala nyo, kamag-anak nyo, magiging biktima ng mga adik? Kayo mga anti-Duterte kayo. Pag once mabiktima yung pamilya nyo ng adik, huwag kayong umiyak-iyak dahil gusto nyo yan. Ginusto nyo yan dahil pinili nyo yan, dahil may matinong nakaupo, may matinong pinaglaban tayo mga Pilipino, paulit-ulit nyo hinihila pababa dahil gusto nyo ang mamalakad sa ating bansa ang bangag na gobyerno. Bangag at bulok na sistema ng gobyerno. Imagine niyo ngayon, bawal tumanggap ang mga mga pro Duterte ng ayuda. Oy. Wow. 'Di ba? Saan ba nanggaling ang pundo ng gobyerno? 'Di ba sa mga tao? Sa mga taong nagbabayad ng tax. Tapos ano gusto nyo? Ibulsa nyo na lang. Ang kakapal ng mukha ng mga taong nakaupo ngayon na walang ibang hangad kundi mangurap, walang ibang hangad kundi mangbulsa ng pera ng mga tao. 'Di ba? Ano ba kayo? Ano ba, may kapangyarihan ba kayo? Iniisip nyo ba na immortal kayo panghabang buhay kayo dito sa mundo? Darating at darating din yung panahon. Pagbabayaran nyo lahat ng ginagawa nyo dito. Hindi man ngayon, pero darating at darating yan for sure. 'Di ba? Sana bago pa huli ang lahat, bilang isang OFW, bilang Pilipino, hoy, gising-gising. 'Di ba? Magising na tayo sa katotohanan at huwag tayong makaipokrita at ipokrito dyan. Alam naman natin kung gaano ka-safe yung Pilipinas, yung ating lansangan, kalsada, etc. tuwing gabi na. Hindi na tayo natatakot na may hold up. Hindi na tayo natatakot na may rapist nung panahon na yun. Kasi alam natin na yung mga adik, maraming nagbabago, takot sila. Pero paano ngayon? Yung mga adik ngayon may pa-live na. Yung mga adik ngayon may pa-baril-baril na online. 'Di ba? Galing. Sana hindi mabiktima yung kapamilya nyo sa kabubuhan na choice nyo yan. Kasi pag nangyari yon, kami naman ang magsasabing deserve nyo yan.